Human trafficking kanina. Naku, yun na. Hindi muna natin binigyan ng atensyon kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng 5 babae, pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, then maiwan yung napili niya. No? Yung siguro kung sino na lang nakakaalam kasi sinabi sino lang na sa'yo, lang. mahirap naman yun. Baka Correct, mamaya correct. mabanggit mo, hindi naman totoo. Yung magtapat na lang yung talagang nakakita ng sinasabi mo at patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Atty. Baligod ay totoo. Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maidas. Pwedeng pakidetalye Sa po ninyo. Maidas. Your Honor, unang dumating po yung VIP. Sino po yung VIP? Naku, yan na. Si Senator Erwin Tulfo. Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maidas, meron din po sa Shangri-La. Naku po. 5, 3 po ang dinadala. O kulang ang nabalitaan mo. Sabi mo kasi 2 beses lang, Atty. Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Ika nga nila, ito ho yung aftershock. Kung sa party naman, after party. Kaugnay sa mga nangyari at nabulgar kahapon dyan sa Blue Ribbon Committee. At ang siya ho sa pinakamatinding nabulgar dyan, itong kahiligan nitong si Senator Erwin Tulfo. Walang paano muna natin, pambira oh. Sinasabi ko eh. Yan ang sinasabi ko, di ba? Ikaw Sen. Erwin parang ang dating 50 Shades of Grey. Ano yun? Andres Bautista, ganon? Si Boy Latigo? Pamira, oh. Ito sa video na to, ano lang naman ho ito, itong mga magigiting nating Marines, meron hong isiniwalat. Dito kay Senator Erwin Tulfo, pambihira. Ako rin naman, sino ba naman ang hindi mahilig sa maganda? Pero tayong mga, ika nga stick to one, saka faithful, hanggang tingin ka lang. Tingnan mo lang, ma-appreciate mo lang yung kagandahan niya. Hanggang doon lang. Hindi na pwede lumampas doon. Kasi pagka lumampas doon, inihatid na sa'yo sa penthouse o presidential room ng isang hotel. Ibang usapan na yon. Halimbawa, 2 yung dinala sa'yo, papipiliin ka kung alin yung maas swak sa panlasa mo doon sa gabi na yun. Ibang usapan na yon. Ibang klase. Matindi ho ito mga kampayan. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Bago ho tayo magtungo dyan sa mga revelasyon na yan ng ating mga magigiting na Marines. Kaugnay sa kanilang naging na-experience nila dito sa Maidas Hotel, dito kay Senator Erwin Tulfo, at kung ano pa yung mga nalalaman nila, unahin na ho muna natin itong si Senator Loren Legarda. Magpapatawid na daw ho sila ng isang senador para ika nga matapos na tong kabalbalan na ginawa na to ni Chis Escuderong iyakin. Nagmakaawa daw ho Pambira, nag-iiyak daw ho Takot na takot siyang makulong. Anak ng Pedro Garapata. Ito na. Ito si Sen. Loren, pagka nakikita ko parang may naaalala akong tita na yung tipong nakakatakot magalit. Ito ganito. Pakinggan niyo ho. Si John Vic. Anong ginagawa mo dyan? Ba nakatanga ka dyan? Hindi ba anong ginagawa mo dyan, Brad? Anong ginagawa mo dyan? Wala kang bilang dyan. Yung tipong dahil napahiya siya, sa bagay, no? Ano, matigas ba yung... Matigas ba yung muscle nitong si Senator Robin? Matigas ba? Kita ko yung haplos mo, Brad. Iba John Vic, Alam mo, In-expect ko yun. Pag naging senador ka, rule 2, section 2. Rule 2, section 2. You're a lawyer. Nako, hindi lawyer Sorry. Pero Constitution, section 16. 13 votes ang kailangan. Okay? Nakalagay sa Constitution sa ating saligang batas. Kaya nga sige. Hindi, papalitan na ba? Ito solusyon sila. Papalitan ko na isa sa kanila para prosa na sila. Okay. Tapos magbabahan. Legal
Okay. Diba, Papa? So, hindi, sounds better. Para naman meron siyang nagawa dyan. Yan, Vic. Nagmukha kang sintu-sintu dyan. Kung hindi mo alam, pinapaalam ko sa'yo, ha? It sounds better. Tataan ka niya. Are you a lawyer? No, I'm not. Tapos bigla kang papaandaran na, okay. Dahil sinabing patatawirin yung isang senador from majority, from Cayetano Block, papunta dito sa Maletagang, okay. It sounds better. Next time you come to my office. Okay, John Wick. Ayan, okay, John Vic. Bye-bye, John Vic. Uy, ba't kayo nakinig? Sen Lore, siyempre, alam ko naman. Palakpakan natin ang ating Senate President pro tempore. Pero hindi pa rin mapapalitan itong si SP Cayetano bilang Senate President. Ipagpalagay na natin na ay hindi. Pagka may lumipat na isa, Tracy na sila. So, presiding officer talaga si Wing Gatchel yan sa impeachment ni VP Sara. Paano yun? Magmumaan, tatanga dun si Wing. Pambihirang yan. Nalipat ko tayo dito kay Senator Robin Padilla. Ano nga ba nangyaring eksena doon sa pagbalandra ng katawan nitong si John Vic Remulla, doon sa nangyari kahapon dyan sa Senado, no? Doon sa pagdating ng ating mga magigiting na manos. Panoorin natin to. Yung hat mo sa politika, wala. Showbiz hat Opo, hinubad muna po natin yan. Iniwan na natin sa Senado. Mas Yan. exciting po ito. Opo, para naman ma-entertain tayo. Yan. may showbiz question kami. Opo. Sino raw bad boy? Minority, majority? Wow! Wow. Okay, ang sagot ko dyan, Kinikilig yung mga reporter. Grabe naman kayo. Ang bihira. Pag nakikita nyo itong si Brother Robin, talagang, di ba? Kaya pati itong si lamang lang husatin ng mga 5 paligo itong si Idol, itong si Brother Robin. Pero kung hindi maliligo na 5 beses siya, malamang sa malamang. Hindi naman ho siya pag-ano, di ba? Kaya, hindi naman ho siya pag-ano. Yung sinasabi nitong si Jan Lapus na walang poging DVS, ba? Sir Robin, baka hindi pa tayo nakadaubang palad ng pare natin na yan, ha? Parang kasama talaga sa showbiz, no? Gusto magpaka-showbiz. democracy. Ito po ay democracy. Oh, Ang yan. Pilipinas ay democracy. Ang bawat tao ay meron siyang opinion. Ano ko lang, survey lang tayo. Tanggalin ko na ba yung blue ribbon dyan sa gilid? Para magandang tingnan, no? Huwag ko nang tanggalin, no? Sa lahat ng video natin, meron na tayong blue ribbon, gano'n? Oh, sige. Meron siyang, lalo na sa politika. Siyempre. Meron kaming kanya-kanyang point of view. Ang importante dito, ang gusto namin, umasenso Pilipinas. Yeah. Sana mawala na yung corruption. Yun lang naman eh. Iisa lang naman ang ating adikain, mithiin, gustong mangyari dito sa bansa na to. Ang tawa, kung pwede lang po magpalit ng server, kung saan laro lang to eh. Kahit magbayad ka na, palit ka lang ng server eh. Ang laro lang, di ba? Oh, nandito ka sa Earth, server Earth, punta ka na sa Mars. Hindi tayo pwede magpalit ng server. Itong server na to, wala nang balikan. Di ba? Sisalti ko yun, ibang server na. Di ba? Yung anak ng mga mayayaman, ano sila, yung mga private server yung mga yan. Kahit isang server, pwede sila magpunta. Tayo, hindi tayo private server. Ano tayo, yung tipong dito lang tayo sa server na to, PH server. Hoy, speaking PH server ha. Subscribe na ho kayo. Senator, ito na lang din. Showbiz question. Paano mo naman ma-describe ang bad boy sa pelikula? Sa politika. Hindi sa pelikula. Ang bad boy sa politika kasi yan yung mga corrupt. Yan. Yan, hindi ako bad boy sa politika. Ako'y very good boy sa politika. Kaya nga, ang sabi nila, lagi akong maximum tolerance. Yan. So, ibig sabihin ng maximum tolerance ka rin kay Remulla? Kasi dito Kaming dalawa, maximum tolerance naman kaming dalawa. Kasi parehas lang kami na may trabaho siya, may trabaho ko. Ang mainam doon, nakita ng tao, wala naman nagbuhat ng kamay. Talagang natural lang yun. Ano yun eh, nagkakagulo eh. Walang tulakan, Sen. Walang Nagkaroon tulakan. ng
tulakan. Siyempre, kasi maraming tao. Nagkakagulo eh. Ang importante, walang nagbuhat ng kamay. Natural lang tulakan. Kumbaga kami yung mga nangyari doon, alam mo yung sa, crowd control kami. Crowd ko yung mga naglalaro, yung mga merong role, mga crowd control, yung mga, yan si Sir Robin, crowd control yung skill. Crowd control kami ni Oh, yan, Secretary. oh. Kaibigan Crowd ko control. naman yun. Wala namang kaming personal na away. Tagahanga ako nga. Nung siya'y governor, lagi ako sa Cavite dahil maraming pinatatayong ospital. Ako'y tagahanga niyan. So walang bad blood? Walang bad blood. Natural lang yun. Siguro ganun din naman pakiramdam ni Secretary. Ganun talaga. Meron siyang pinaglalaban. Meron din Ikaw naman, Sir Robin. Masyado pa talagang pa-down to earth itong si Sir Robin. Pero yung nangyari, minasel ka eh. Hinaplus eh. Nakita namin yung pag-applus sa'yo, Sen eh. Hindi mo may kakaila yun. O, balita ko. Erwin Tulfo invites 18 ex-Marine to attend flood control hearing. Tapos na. Saang universo kaya nakatira itong bokong na to? Anong hearing? Tapos na hearing. Blue ribbon, tapos na. Pambihira talaga. O ibang klase ka. Brad, saan natin gagawin yung hearing? Sa Midas? Sa Shangri-La? Ang tanong, sino dadalo sa hearing? Ikaw naman, Sino? Pambihira naman. Sino dadalo sa hearing? Sino maghahatid sa hearing? Sen. Anong flavor ng hearing? Nako. 50 Shades Darker. PH, pinapanood mo tayo. Tagal na. Dati napanood natin. Na-curious lang tayo. Nasilip lang. Pero hindi na natin tinapos. Mga kamunduhan talaga. Kamunduhan ho kayo. Sinasabi na nga natin dito sa PH Update, panalangin natin yung mga senador na kagaya nitong si Senator Erwin Tulfo, lalo na ngayon, no? Napakatindi ho ng sakit, yung mga, di ba? Ingat ka, Sen Erwin, ha? Ingat. Ay, alam mo naman yung sitwasyon ngayon, mga kabataan, masyadong mapupusok. Di ba? Mahirap na. Ayaw naman namin mabalitaan, bukas makalawa. Senador, nagpositibo. Anak ng Petro, huwag naman ganun, okay? Dito ho tayo sa hearing sa Senado. Ito ho yung after party, aftershock. Kumbaga sa earthquake, ito ho yung mga, kumbaga sa bagyo, ito yung mga panakanakang pag-ulan. Yung tipong pagpaalis yung bagyo, yung pabugso-bugso. Ito ho yung pabugso-bugso. Okay. Manifestation. Sumagot na po si NBI Director Melvin Matibag. Yeah, I will wait sumagot for na. the subpoena. Hihintayin daw niya na isubpoena tayo. This is a very simple matter kasi hindi tama ng NBI Director kung may raw data. Anyone can say, pwede ko i-chismis na si Marcoleta na bayaran dito. Di ba? Does that mean that you will announce it? Di ba? Senator Marcoleta can say, si Cayetano, ganito, ganyan. No? But to come from the NBI Director while we are hearing is alarming. That's why I invited him here. You don't need a subpoena to come here and just tell us plainly, di ba? Na eto, that's why I believed it dahil nasabi ko. Unless nga marites lang yung pakay. So, I'll put that on the record. Ang cute ng ribbon natin. No? Maganda ba? Maganda ba yung ribbon natin? Sabi ko sa inyo Yung ribbon na yan pag nakikita ko parang nabubuhayan ako ng loob. Yung tipong pag-asa pa tayo. Yeah, Mr. Chairman, because this is a serious matter. I don't know what is more serious than this matter except for the economy during this time. So I hope we'll all take this seriously at hindi mangbaboy yung mga ibang institusyon. Kaya nabababoy din yung kanilang institusyon. Thank you for your time, Mr. Chairman, and thank you for handling this committee. Balikan ko lang itong mga members ng House of Representatives na pinangalanan ninyo sa inyong pinagsamang salaysay. Pwede bang isa o dalawang magsalita sa inyo? Paano nyo natukoy na itong mga taong ito ay nakatanggap ng pera mula sa Unit 8
or Unit 9, Polo Club Townhouse, o kaya naman sa House of Representatives. Iba-ibang lugar ito eh. Banggitin ko uli, Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez, Jojo Ang, Julien Baronda, Ace Barbers, Ako, Ching Barbers. Bernos, Arlene Brosas, Franz Castro, Joe Puro tuadcom yan ah. Sina, puro tuadcom yan eh. Kaya ba sila pabibo noon? Balchua, Dalipe Manix, at Delima Laila. Hindi pa siya congresswoman noon, kagaya na sinabi nyo, pero nakita nyo sa ibang pagkakataon, Dan Fernandez, Janet Garin, Don Gonzales, J. Kong Hun, Jerbil Luistro, Lang niya talaga tong Don Gonzales na to. Ay, kailan talaga? Lang yung... Raul Manuel, Marcos Sandro, Paulo Ortega, Joseph Paduano, Stella Kimbo, may litrato pa rito eh. Bahay niyo ba yung pinagdalhan ninyo? JJ Suarez, Erwin Tulfo. Meron nakalagay rito, pwede bang isalay sa inyo yung konting detalye? Bagamat nagkausap na tayo ngayon, nasabi ninyo ay gagawa kayo ng kaukulang detalye para patibayin lahat ito. Atty. Baligot, sino kayang pwedeng magsalita para lang itong mga binanggit nating paano nyo nakita at anong pagkakataon, maliit ba ang tinanggap, karton, o shopping bag, o expandable envelope na kagaya ng binabanggit nyo sa maraming paragraphs ng inyong pinagsamang salaysay? Your Honor, yung sa HOR po, lagi po kaming nagdadala dyan. Isang van po, bulletproof, na puno po ng, hindi naman po puno. Doon po namin nilalagay yung mga paper bag po. Para kanino? Galing po ito sa Horizon, Your Honor, binababa, kinakarga namin. Then pag yung time na napupunta kami ng Congress po, kasama po yung van na yun. Sa anong pagkakataon na ibibigay yung mga daladala ninyong mga naka-paper bag? Yun po. Nagmi-meeting po sila sa opisina po ni Boss Aldi. Then pagkatapos po noon, nakikita na po namin na yung dala po namin mga paper bag galing Horizon po, dala-dala na po nila, bit-bit na po nila. Kung hindi man sila yung EA po nila. Dahil kabisa So, ibig sabihin, alam nila na pera naman ng mga paper bag. So, pagka dinala yung paper bag, automatic na, pera na kagad yun. Oh, Sado ninyo yung mga daladala nyong paper bag, pagka nabit-bit nila, alam ninyo Pera na na. yun ang mga daladala ninyong paper bag. Yes, Your Honor. Nakikita po namin sa team ni Boss Aldi po. Maliban sa mga members ng Congress na binanggit natin, meron bang mga cabinet secretaries ang nabigyan ninyo ng maleta? Meron po. Yung si dating DBM, Secretary Amina Pangandaman. Nako, Amina. Pumunta po siya sa Amina. BGC po, Horizon Homes. Sino pa? Amina. Sa akin po, yun lang po ang nabigyan. Sa inyong mga ibang kasama, may natatandang ba kayo na secretary ng cabinet na nabigyan ng maleta o anumang kahon o paper bag o envelope o anumang container ng pera? Yes, Your Honor. Ako naman po ang nagpipick up weekly doon sa 20th Banaba sa Forbes Park kay Secretary Francisco Chulaurel Jr. Kasama ko po yung si Tap Orly Gotesa, si PR Si Chulaurel, yung agriculture. Ay, kaya pala hindi umaasenso agriculture natin. Mga tetrang garapata, di kasama. Joey de Guzman. What to do? Tapos dinadala namin sa bahay ni Joey de Guzman din po. Teka muna, cabinet secretary pero meron kayong binabanggit na media? Ganun ba yun? Paano yun? Yes sir, kasi PR media niya si Joey de Guzman sir. At pagkatapos kong mag-duty doon sir kasi nalipat ako sa ibang assignment sa asawa ni boss.
Kong Saldi ko kay Ma'am Maylin Arco. Ang pumalit sa akin naman si Taberdo, which is the same activity pa rin, sir. Kumukuha pa rin sila ng paper bag doon every week. Tapos dadalhin sa bahay ni Joey de Guzman para sa media po. So, ang binibigyan ninyo ay yung media. Yes, Your Honor. Hindi, ang tinatanong ko, cabinet, secretaries. Sino pa, maliban sa sinabi nung isa sa inyo kanina? Kasi yung sinasabi mo na napunta kay Secretary Chu, napunta rin pala sa media. Yan ang pagkakarinig ko. Tama? Yes, Your Honor. Tama po. Yung direktang cabinet secretary na nabigyan, kung meron, Ako po, Your Honor, si Yosek Bunuan po. okay. 8 malita rin po yung nadala ko doon. Kasama ko po si Mark Tiksay at si Brian Lasaga. Nandyan din po yan sa Your Honor. Thank you. Kanina, Tony Baligod, merong sasalita sa kasama mo, narinig mo rin siguro. May binabanggit siya na human trafficking kanina. Nako, yun na. Na hindi mo na natin binigyan ng atensyon kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking? Nako, yun na. Nabanggit ko po yon para Walang lang bilyan. magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think under the new law 11362, punishable by 15 to 20 years plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na opisyal ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng 5 babae, pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, then maiwan yung napili niya. No? Oh, And it did not... matindi to. Palakpakan nun natin. Ibang klase ka, Brad. Malupit ka, Brad. Kung sino man to senador na to, may ibang klase ka, Brad. It happened once, it did not happen twice. Marami po. Sa Maidas, minsan sa Shangri-La. Sinabi lang sa iyo yan. Sinabi rin po pati pangalan, no? Hindi, kinuwento lang sa iyo yan. Opo. Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong opisyal na yan? Nandito po yung dalawa na naka-experience, nakasama ho silang naghatid nung babae. At Teka, ilang pagkakataon? Dalawa? Dalawang pambihira naman. beses oo. po na Dalawang beses Ano, lang. mamimili siya mula sa Pipili? 5, ganon? Aba, matindi to. Matindi ah. minsan 3, minsan 2 ang Minsan 3, minsan 2 ba? Ibang klase nga naman pala itong mamahan na to. Sino to? dadalhin po. Namimili muna siya. Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. Oh. At alam po nila kung sino yung mambabatas na yon dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae. Nako. Sabihin na nila. Yung siguro kung sino na lang nakakaalam kasi sinabi sino lang na sa iyo, lang. mahirap naman 'yon. Baka Correct, mamaya correct. mabanggit mo hindi naman totoo. Yung magtapat na lang yung talagang nakakita ng sinasabi mo at patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Attorney Baligod ay totoo. Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maidas. Pwedeng paki-detalye Sa po my ninyo. dash. Your Honor, unang dumating po yung VIP. Sino po yung VIP? Nako, yan na. Si Senator Erwin Tulfo. Matindi pala tong si Sir. Ibang klase ka pala, Sir. Pambihira ka. Oo, kaya pala nung dating na parang hindi matutuloy ito, yung tipong hindi dumarating, walang quorum, yung tuhod nitong si Erwin Tulfo nangangatog eh. Yung tipong kabadong-kabado siya eh. Ngayon pala, ang dami mo palang basura, ang dami mo palang kalansay sa iyong closet, ang dami mo palang kalansay sa iyong aparador. Hindi lang pala maleta, anak ng toka. May pinagpipilian ka pa. Ang
base dito kay Sir, hindi sa akin. Pinapakinggan lang natin kung sakali mang totoo, ha? Your Honor. Tapos po, maya-maya dumating din po yung dalawang babae. Inakyat po namin doon sa president. Akala ko 3 Ano to? Erwin Tulfos file? kung sa Amerika, meron silang file. Tayo meron din. Erwin Tulfos file. pilihan, pinakamababa, 5. 2 lang pala. Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maidas, meron din po sa Shangri-La. Naku po. 5, 3 po ang dinadala. O kulang ang nabalitaan mo. Sabi mo kasi 2 beses lang, Atty. Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan lugar? Yung na-experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maidas po. O sino pa sa inyo? Meron pa sa... Sa akin, Your Honor, as a Team EAC, namomonitor ko rin, Your Honor. Kasi nandyan lang kami sa paligid, saka sa Viber chat namin, na nandyan na, dumating na sa lobby yung babae, i-guide nyo na. Ganun lang po yung experience ko po. Same personality. Ganon din yung pangalan ng binanggit ng kasama mo? Kapareho rin? Nako, Yes, dito. Your Honor. Okay. Mabigat ito. Mr. Chairman, the issue kasi here is bakit ayaw ituloy ito. And if ginamit ni Senator Soto at Senator Lacson for false accusation or selective justice, because lumalabas dito magkakampi yung DOJ Ombudsman at witnesses at sila nakakapili kung sino ang state witness at hindi, no? Ang aking balita sa case ni Senator Joel Villanueva, in fact, 4 yung version na lumabas dito, tapos bumaliktad na nga yung 2. So medyo magulo yung mga storya. So I was just really surprised bakit ganun ang reaction. Alam mo, nung nag-umpisa to, hindi nating kalaban ang Malacanang eh. Yung dito sa changing of here. In fact, may mga dialogues through informal channels para sabihin, trabaho tayo, economics, impartial na impeachment, no? Meaning fair sa dalawang side. Pero nagulat kami bakit ganyan reaction at ayaw talaga matuloy ito. So yung pala, may mga personality na nababanggit from the 11 senators and then yung nabanggit ko kanina na may tinatakot na ilan miyembro na babanggitin o hindi. No? So I really hope that you will have your day in court, so to speak, meaning a real interview by the DOJ, by the Office of the Ombudsman. I think, Attorney, the individual affidavits will be important. And I really hope you keep your group together. And siguro mananawagan lang ako sa mga kababayan natin kung kayo'y naniniwala sa grupo. Yun nga, they're existing now by ambag-ambag. I don't know how, but siguro through Attorney Baligod. Ayun na nga ho mga kababayan, no? Mag-chat na lang ho kayo kay Atty. Baligod. Mga OFW, naghahanap ho ng paraan para paano matulungan yung mga 18 Marine. Tayo naman ho kasi dito sa PH Update, yung mga datihan na dito, alam ng mga kasama natin na hindi tayo humahawak ng kapirahan. Kung meron man ho silang gustong ipahatid na tulong sa atin, idinidirekta ho natin yan doon sa mga tamang tao. Ibig sabihin si PH Update, hindi tamang tao. Pagdating dyan sa mga ganyang klaseng usapin, ayaw ho natin, ayaw. No. Hindi pa ho tayo na dyan, hindi pa tayo nagpahatid ng pakunti-kunti sa mga pagka meron tayong mga, dito siguro sa mga Marines, magpapahatid tayo ng tulong kahit papaano, no? Kung meron tayong magpapahatid do tayo ng kakarampot na tulong para sa mga Marines kasi talagang kita nyo naman hindi ko sila mukhang meron tagli 5 milyong piso. Bilib ako kay Sen. Erwin. Ibilib ako. Ngayon alam ko na. Good, because their daily lives ng kanilang pamilya continues eh. And we don't know if this scandal will be 1 week, 1 month, 1 year because tip of the... So lumalabas sa inyo, no? 2022 pa lang? When was the first delivery? Sir, paki-mic lang para.
September 2022. 2022. And they took office June 30. So, hindi pa siguro namang ghost project yan. So, regardless saan galing ang pera, it only took July, August, September. It only, late July, kasi hindi siya naging APRO until SONA, after SONA. So, August, September, so parang 2 buwan pa lang may delivery na. So, we're talking about corruption scandals that were already in existence 2022, 23, 24 bago to sumabog lahat ng 2025, no? So Mr. Chairman, I hope nga that people will continue to help us point us the right direction, yung mga tamang witness. And kabaliktaran, kung may nanonood ngayon na tingin nyo ng bobola, nabayaran, nagsisinungaling ang mga kaharap namin ngayon, give us the information so that we will test their credibility. Thank you, Mr. Chairman. From my side, I think we should give them rest. I hope they'll be safe. But I think it's very important we schedule a hearing next. Tingin ko makikipag-unahan yung 11 kung ano mauna yung special session or yung pangalawa nating hearing. No? But I'm serious, Mr. Chairman. I'm willing to give up the Senate presidency for just so that masunod yung konstitusyon. But I'm not willing to give up the truth. Kailangan matuloy itong hearings na to. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. SP. I share your optimism as well as your frustration. Like you, Si Ping Lacson, nakakatawa siya eh. Ito. Ano daw ano tawag dito? Nandidiri daw siya, disgusting eh. Tagalogin mo, Brad, pambihira, mga nakakaintindi lang sa'yo, yung mga tumatanggap ng maleta eh. Yung mga salita mo, pang disgust. Meron ka pang nalalaman na pa disgusting. Ito mga kababayan, ang pinaka-latest na banaan nitong si Boy Tago. Pambihira ka naman talaga, Boy Tago. Oo. Ito mga kababayan, ito. Lacson calls Cayetano disgusting in escalating Senate. Hindi ka kasi naghiring. Pero kung naghiring ka, wala tayo ngayon dito sa problema na to. Diba? Pagkatapos yung dribble ang blue ribbon, ngayong naghihiring na, naririnig na ng sambayan ng Pilipino, yung gusto nilang marinig, ngayon ka pa disgusting. Ano pa banat niya dito? Sen Pampilo Lacson did not mince words in lashing out at Sen Alan Peter Cayetano for dragging his name during Thursday Senate hearing on the flood control controversy, accusing the former Senate President of linking him in the issue without evidence. Without evidence? Ang evidence yung 8th Marine. Ang bihira ka naman. Yan ang problema eh. Evidence. Next time dumalo ka sa hearing para hindi ka nag-press con. Maya press con ka ng press con. Pangit yan, ganyan, pangit. I do not wish to hold the chairmanship of the Blue Ribbon Committee. Hindi ko ginusto ito. Naibigay lang sa akin noong unang pagkakataon. Kinaya ko, gusto kong gawin din, alang-alang sa bansa. Ngunit tinanggal sa akin. Ngayon ay pinipilit naming buhayin uli para sa ganon ay malaman na ng bayan ang katotohanan. Ngunit dumadaan tayo sa napakaraming pagsubok. Ito nga yung aming pinakikiusap. Sino man ang gustong humawak ng responsibilidad na ito, okay lang po sa amin. Basta't sana magkaroon lamang sila ng kaseryosohan sa pananagutan na gawin natin ito alang-alang sa ating bansa. Hindi alang-alang sa pansariling interes sapagkat mga pangalan pala nila ang nababanggit dito sa maraming pahina ng inyong pinagsamang salaysay. Kaya pala ang ginagawa nila ay imbes na ituloy, ay ayaw nilang ituloy. Kaya hindi po natin alam kung ito na yung huli nating pagdinig o maaari pa tayong magkaroon ng pagdinig. Depende po kung ay pagtatagumpay nila ang kanilang layunin na talagang takpan na, putulin na, bigyan na ng katapusan. Ako feeling ko ito na yung huli. Kasi kung sakaling merong lilipat, 13 na sila, ano na talaga, sila na lehitimong majority. At kung gusto nilang itigil yung hearing, matitigil na. So kahit itigil pa nila, kung matitigil man, alam na natin dahilan. Kumbaga, okay, gusto nyo talaga, o sige, wala na problema, tuloy nyo lang itong hearing.
Kasi kung di nila ginawa to, nagsalita na itong mga to, di ba? Ang pagdinig na ito. Ngayon lamang po sa ilalim ng atmosphere na ginagawa natin ngayon, mapapansin ninyo na nandyan po yung pressure na nakabantay sa atin. Ngunit ako po naniniwala, kagaya na sinabi ni SP Alan, hindi po pwedeng takpan ng katotohanan. Wala pong mabuting ibubunga na itong pinakamalaking pandarambong sa kaban ng bayan ay hindi man lang mabibigyan ng kalutasan. Hindi man lang magkakaroon ng ending para mapanagot natin ang tunay na may kasalanan. Hindi po tayo patatawarin ng taong bayan kapag hindi po ito natuloy. Correct. Ngayon, kung gusto po nilang ituloy ito sa ilalim ng kanilang pamumuno, nasa sa kanila po yun. Pero sasagutin nila sa taong bayan. Ano po ang gagawin nila? Itutuloy po ba nila? O gagawin din nila yung nangyari nung sila po ang leadership pa ng Senado? Na sa loob ng 10 buwan, wala man lang isang pagdinig ang ginawa nila. Nagbigay pa sila ng katakot-takot na kondisyon para magpatuloy ang pagdinig na ito. Gumawa sila ng partial report at pinapipirma kami. Kahit sino naman po siguro sa inyo ang bibigyan ng assignment ng inyong mga principal o inyong mga boss na mayroong pinagagawang isang bagay, mag-ulat ka, mag-report ka, ang ibibigay mo sa kanya kalahati lang, hindi tatanggapin ng management o kahit sinong ahensya. Kailangan kasi kumpleto bago mo pirmahan. Ang ginagawa nila, pinapipirma sa amin kahit hindi kumpleto. Lahat ng kondisyon, kagaya ninyo, ang kondisyon kailangan mapatibayan hanggat hindi niya napapatunayan sa sarili niyang panukat na kayo'y nagsasabi ng totoo, kailanman hindi kayo ipatatawag. Kung hindi pa nagkaroon ng pagkakataong kagaya nito na marinig kayo ng buong sambayanan, hindi sana kayo nagkaroon ng pagkakataon na gano'n. Ganon po kahirap. Ang dinadala naming responsibilidad, makita lang natin. Sen, pero meron akong good news sa iyo. Good news. Inimbitahan na nitong itong ating lover boy. Lover boy na lang para baka ma-open itong si Sen Erwin. Lover boy. Di ba? Lover boy. Ibang klase talaga, Inimbitahan na. Malaman lang natin ang kabuuan ng puzzle na ito na kung tawagin natin ay flood control scandal. Trilyong piso ang winaldas. Ninakaw sa pera ng bayan. Pera ng tao ang nagnakaw po sa tanghaling tapat. Hindi po nakamaskara. Nakakurbata po, nakabarong lahat. Pagkatapos, ayaw nilang ituloy ang pagdinig na ito. Masama po ba na magsama-sama kami? Bakit po sila nagalit sa amin nung sabihin naming ituloy natin ito? Ayaw po ba nilang yung tungkulin na yon ay pagsilbihan nilang taong bayan? Pera po nila ang nawaldas, pera ang nawala. Katungkulan po natin na hanapin yon, alang-alang sa sinumpaan naming tungkulin na ang ating mamamayan ang mauuna sa lahat ng bagay. Hindi kailanman ipagpapauna ang sarili ng interes. Nakita na po natin ngayon, kaya po pala ganun ang kanilang patakaran. Sangkot pala yung marami sa kanila. So kami po ngayon ay magpapasalamat sa inyo. Kung tayo po ipapalarin, magkikita-kitang muli sa susunod na pagdinig. Sana maipagpatuloy natin para mabuksan lahat ang dapat na buksan. Yung inyo pong mga individual affidavits, ipagkaloob po ninyo sa komite, yan po ay magiging parte ng pagdinig sa araw na ito. Sana'y kasihan po tayo ng Panginoon Diyos sapagkat ang ginagawa natin ay para sa bansa. At kami ay naniniwala na ang inyong pagsasakripisyo at pagsasakit ay hindi po mawawala ng katuturan. Meron ka gusto sabihin? Meron ka gusto sabihin? Suspend lang. Mr. Chairman, may I suggest we simply suspend instead of adjourn so that the invitations are still valid live, and then also so that if we need to meet sooner, it will be easier to inform everyone. Yun. Ayun na nga mga kababayan, suspended lang ho ang hearing ng legitimate Blue Ribbon Committee. Etong Blue Ribbon na to, hindi ko alam
kung saan yung hearing, saan ba gaganapin? Sa Shangri-La, sa Maidas, ilan yung pagpipila, di ko alam. Lover boy eh. Maraming salamat po mga kababayan. Mahilin natin yung mga magandang chicks. Ang bira ka. Kaya pala takot na dito sa mga Marines.